Yo, what's up kakamay? Panibagong vlog na naman tayo ngayon at gagawa tayo ng sit down vlog at syempre ang pupukusan natin ngayon mga kamay is review and revenue update. So bago tayo tumungo doon mga kamay, as you all know na since pandemic mga kamay, isa ito na social media ang naging source of income ng mga tao mga kamay. So maraming pumasok sa larangan ng pagko-content o pagiging vlogger. So lalong-lalo na dito sa community natin kasi dati 'di ba, ang talagang content creator lang dito or vlogger si Japper Sniper. So shinare lang ni Japper yung opportunity na meron dito sa social media, lalong-lalo na sa YouTube. So maraming sumunggab sa opportunity at the same time marami na inspire sa nangyari sa career ni Japper. Lalo-lalo na nag-irap nga. So maraming sumubok at yung iba naging successful, yung iba nasa mid lang, yung iba hindi na talaga umusad yung kanilang career sa pag-vlog. So for today's episode may sa review and revenue update, marami kami dito sa community sa Sword family na mga content creators, mapabuka naman sa ibang lugar. So kumuha ako ng mga kasama natin mga vlogger, active man o hindi. Titingnan natin yung channel nila may kung okay pa ba o hindi. Sa mga active, titingnan natin kung okay ba yung performance nila as of this month ng 2024 na August. Kasi kahit na sabihin natin hindi pa siya tapos, so nag-collecta na tayo ng details through vlog lang mga may. At syempre, meron tayong ginawang RPM sa kada channel kasi magkakaiba po ito mga may na kumbaga yung performance sila as of this time. So, lahat ng details syempre mga may, mapapanood nyo po sa screen para masundan nyo po yung sinasabi ko. So, kumbaga talagang random selection at i-discuss po natin sa mga dito sa sa vlog natin at sa mga viewers natin dito sa community. Alam ko merong nag-aabang nito kasi most likely maraming yung content creators na sinelect natin baka merong nag-aabang sa update dito sa mga sa mga vloggers na na-select natin. So ngayon ang palitan nasa yata 57.22. So i-convert natin lahat dollars into Philippine peso. So tapos yung yung reference natin yung vlog talaga. Kinuha natin yung total views as of this time. August lang to mga maya, August 2024 yung performance sila. So, yun, umpisa na natin mga may, randomly. Labo-labo mga may, wala tayong ranking. Unahin na natin mga may, meron nagtatanong sa akin kung nasa na ba si Master James Official. So, kinuha natin si Master James mga may dito sa vlog natin. At si Master James, meron na siyang 36.7k na subscribers count. Ang pinaka-huling vlog niya is 1 year ago. So, ibig sabihin mga may tendency na demonetize to si Master James kasi 1 year nang yan pinaka last upload niya. So baka nabawasan po yung watch hour pero yung niya subscribers count niya na-retain na po. So sa mga nagtatanong kung ano nangyari, meron lang pong problema yung channel ni Master James. So sina doon yung account niya, kailangan niya i-log in sa ibang cellphone kasi lang problema hindi nga may login kasi basta may hinihing parang code. So kumbaga lumapit na sa atin pero hindi natin na-accomplish at yung kasing dating ginagamit niya na cellphone is nasira na po may. So nandun pa sana sa kanya at na-open pa, most likely natin mariretrieve natin ng mabilisan yun may kasi yun ang magiging reference po natin. So tatanong sa atin si Master James kung may pag-asa pa. So, let's see. Hindi ko alam may baka mag-travel siya dito o makipag-meet sa akin para ma-troubleshoot yung Kasi pag once na nasa nasa communication kami through video call, talagang napakaina ng signal may sa kanila. So, kumbaga hindi kami magkaintindihan. Tapos, basta yung connection, yun ang may problema. So, hopefully, magawa natin ng paraan at may balik natin yung channel niya kasi kahit na demonetize ito may pwede niya pang may balik may ma-monetize ulit kasi may subscribers count na
At wash hour na lang i-workout na. Madali na lang yung mga may kasi may supporter naman siya na solid. So, yun. Yun ang kay Master James na update mamaya. Based lang sa sa knowledge ko. So, yun lang po na kolekta natin na update sa kanya. So, pangalawa, mga may, ito rin mga may, meron din nagtanong sa akin, si Pranster Channel. So, meron nag-comment doon, tapos may nagtanong sa atin, kung nasa na ba si Pranster Channel. So, si Pranster mga may, medyo malaki na yun, subscribers count niya, nasa 134K. Ang pinaka-latest vlog niya is 1 month ago. So, July pa po. This August, hindi pa po siya nakapag-vlog. So, nakita ko sa sa post niya yan, mga may, na nagkaroon ng problema yung channel niya. At nag-upload siya dun sa parang backup account niya na Miss Franstar. So, kaso lang, hindi rin active mga may Miss Franstar kasi isa sa mga dahilan, syempre, kailangan niya i-workout ang subscribers count, pati watch hour. So, medyo, sa ngayon kasi may medyo bagsak yung career ni Franstar when it comes sa kanyang YouTube channel. So, parang hindi niya na mabuhat yung second account. So, kumbaga, kung ito maayos yung problema niya ni Franstar sa kanyang channel, so may babalik niya yung vlog niya. Syempre, magkakaroon siya ng maayos sa views kasi kaya ni Franstar makapaviral sa kanyang vlog may. Hopefully, hindi ko kasi alam kung anong problema kasi hindi naman sa atin lumapit si Franstar para magtanong kung pwede pa ma-troubleshoot ng kanyang problema. So, antay lang natin kung anong magiging update kay Franstar. So, pag lumapit sa atin or basta one chat away lang ganun lang So, mapanood nyo man to, mag-message siya, baka magawa natin ng paraan. So, hindi ko mapangako, pero baka magawa ng paraan So, dito na tayo sa pangatlo. Isa rin to sa naglaylo si John Riot. So, isa rin to sa more than 100,000. So, 113K na subscribers count. Ang pinaka-latest upload niya 2 weeks ago. So, pasok pa po nung July. Ang problema, wala tayong nakuha dito si John Riot at hindi ko alam kung magbabalik pa ba sila sa pag-vlog, mag-active pa ba. Kasi ako since na content creator din tayo nakapanginahin lang yung tinahak or tinakbo ng channel nila Maganda po yung talagang career nila sa pag-writing. So hindi lang talaga sila na naging consistent when it comes sa pag-vlog. At syempre mas inuna ni John Riot yung career niya personally. So kasi another career ang YouTube So may mga personal career like for example, nag-extra siya sa mga pelikula, naging stuntman, so marami pa po siyang ginagawa. Tapos nakagawa siya ng vlog ng pag-joyride, so isa rin sa mga source of income. So hopefully dumating sa punto na ma-realize si John Riot na may potential yung channel niya sa vlogging. So kung nakaabang lang yung may establish siya na viewers dito sa community natin kasi nagkaroon ng faction. So, naghati-hati na yung suporta dito sa Sword community So, yun. Hopefully, mabalik o maging active ulit si John Riot. So, anyways, dito na tayo sa pang-apat. Balik kasi yung numbering ko Kasi 15 ang pag-uusapan natin, medyo mababa to. So, sa pang-apat ito, isang John din. Si John Igor. Si Kamars At malapit-lapit na to sa 100K, 94.5K ng subscribers count. So nakapag-vlog siya ngayon ng August naka-7. Pero dun sa 7 na yung sa nakita ko is wala pong pumalo ng 1,000 views. So ibig sabihin talaga super bagsak kumpara sa mga talagang kalakasan ni John Igor na talagang paldo-paldo views at pag alam niya magandang views most likely maganda din ang revenue. So, ngayon sa 7, walang sumambot or umabot ng 1,000 views. Pero, nakakuha rin siya ng total views doon na 4,555. So, meron niyang corresponding na revenue sa dollar, which is nag-estimate tayo, nasa $8. Pag kinonvert natin yun sa Philippine peso, that's ng 469.
pesos. So, ngayon, may nasa halfway na tayo, August 16 o 17 na ngayon. Pag hindi nagtuloy-tuloy si John Ligor, most likely hindi ito makakasahod sa minimum na $100 pagka ganyan na yung takbo ng channel. So, yun po yung katotohanan ng mga may. Kasi nag-assist tayo mga may, talagang meron tayong ideya pagdating sa analytics mga may, yung takbo ng channel ba. So, yun, very, very close lang tayo sa kanila. So, hindi tayo talagang yung parang yung space sa revenue, hindi lang nagkakalayo sa kanila. So, based sa vlog mamaya, dito na tayo mamaya sa pang-5. Ito mamaya, taga Bukana. So, nabanggit niya ni Bay Japper na dun sa vlog ko, napanood yung mamaya, na medyo tumahimik mamaya yung area o place ng Bukana. So, kumbaga, nabanggit niya dun na yung iba, naging inactive na, yung iba tumigil na talaga na parang nawala na ng pag-asa. At sobrang tahimik na, wala na dun tao dun sa Mali-Mali Street. So, or sa Marites Street. So, pinapapalitan niya yung Marites Street sinabi niya na tahimik street na. So, yun. Ito, taga-Bukana mamaya na i-discuss natin. Si Kuya Dagul Official. Si Kuya Dagi, meron siyang 66.2K na subscribers count. Nakapag-vlog lang po siya this August ng 2. So, kumbaga, naglaylo din si Kuya Dagi. At syempre, isa sa mga major na ginagawa niya sa pag-vlog is paglalaot. So, ngayon, mamay, medyo tagilid ngayon sa paglalaot namin sa Bukana. Gawa ng, syempre, masamang panahon lagi. At malalakas po yung alon. So, mahirap po pumalaot. So, delikado. So, pag may timing lang siguro na medyo subside yung alon, saka lang siguro sa nakakapunta sa laot. So, anyways, mamay, doon sa dalawang vlog, nakakuha pa rin si Kuya Dagi ng 9,700 na views. Pag kinonvert natin yung estimated revenue sa dollars, that's around $17. Sa Philippine peso naman, that's around 999 pesos. So, piso na lang 1,000 pesos na. At pag hindi talaga naging hyperactive sa pag-vlog si Kuya Dagi, ang resulta nito, hindi rin siya makakasahod this month. So, this August. So, ang pag-claim niyan sa September pa po. Kumbaga, nagpupundo lang po. Ang kasi dito mamay is, kumbaga, yung sahod ng isang vlogger is parang 1 month ahead. Kumbaga, before pala. So, kumbaga, advance yung pagtrabaho mo, tapos ang sahod mo sa after a month pa. So, yun po mamay. Dadako na tayo sa pang-anim. Tama ba? 246. Pang-anim, ito, taga Bukana ni mamay. Isa rin sa nakikita ko, matyaga na nagbo-vlog. So, every month may upload talaga siya. Si Kabansot TV mamay. So, si Kabansot, meron siyang 29.7K na subscribers count. Nakapag-vlog po siya this August ng 12. Doon sa 12 na yun, nakakuha siya ng total views na 25,356. Which is pag kinonvert natin sa Philippine peso, sa dollar, that's around $46. Sa Philippine peso naman, that's around 2,612 mamay. Si Kabansot mamay, may chance to makasahod. Kasi nakapag-vlog naman siya almost daily. Ang problema lang is alam niyo na mamay yung nowadays talagang super bagsak ng views. So hindi lang naman sila or ako ang apektado, pati sina Japper mamay talagang ramdam nila yung talagang pag-slow down or pagbagsak ng views sa kada vlog. Ang kaganda lang sa kanila is hindi pa sila nagpapanig kasi nandun pa sila sa talagang safe mode na area. Kumbaga nakukuha pa rin nila yung kumbaga dati nilang trabaho, medyo malayo pa yung agwat yung nakukuha nilang kita sa vlog compared sa pagiging driver niya mamaya. Sobrang layo pa po. So, yun po yung kay Kabansot mamaya. Most likely makakasahod po siya pag once nagtuloy-tuloy siya. May chance. Ito, pang-7, si Marjorie Feliciano. At si Kapesni. Meron siyang 15.5K na subscribers count. Nakapag-vlog lang po siya ngayong August ng 6.
So, medyo laylo din si Marjorie. Hindi niya binakbakan ng pag-upload. So, kumbaga, meron na siyang for me, meron na siyang established na viewers kahit paano maamay. So, kung nahihirapan siya maggawa ng content, talagang kailangan talaga niya maggawa ng extra effort maamay. Kasi nandiyan yung viewers kung gusto talaga makakuha ng maayos revenue sa pag-vlog. Nandiyan yung viewers maamay. Kumbaga nakantabi na sa kanya. Kasi nakita ko yung vlog niya sa August. May mga vlog siya talaga na malakas ko. Hindi naman sobra lahat na malakas. Merong nakakuha siya ng maayos ng views. So, kumbaga aaralin niya based sa sabi ni Japper, aaralin niyo lang maamay kung saan kayo malakas. Doon muna kayo mag-focus. So, yun din lang dapat ang gawin niya ni Marjorie. So, anyways, mga kamay, si Marjorie doon sa anim na yon, nakakuha siya ng 49,000. Naubo ako mga kamay Parang sumasamid lang. Pero alos wala na akong ubo mga kamay. Kakaibang ubo ngayon. Talagang sobrang tagal. 49,700 views doon sa anim. Pag kinuha natin estimated revenue ni Marjorie, that's around $99. So, $1 dolyar na lang po mga kamay. Makakasahod po si Kapesni, Marjorie. Which is pag convert natin yan sa Philippine peso, that's around 5,688 pesos. So, yun po halos minimum na po ng YouTube para makasahod po siyang content creator. So, pasok na po si Marjorie. Kumbaga, for sure makakasahod po ito this month kasi hindi pa po kasalid yung mga perks mga membership, mga super chat. So, any perks may. At isang vlog na lang siguro ni Marjorie, sambot na yung $100. So, dadako na tayo mga kamay sa pangwalo. Siyempre, eto, isa to sa naging way para magkaroon ng part 2 yung pag-challenge. So, taga Mindanao to, taga Pinyan din mga kamay. I think taga Pinyan or Dipolog, si Sprakatak TV. So, sa mga hindi nakakakilala kay Sprakatak, taga Mindanao, so siya po ngayon ang nagpapa-challenge dito sa community natin. Mga small YouTubers, Sword Family, basta yung mga sumusuporta sa Sword Family or part ng Sword Family. So, siya po ngayon ang pinaka-host ngayon. Kumbaga, di ba naglaylo tumigil si Jape sa gagawa ng challenge. Although meron ngayon si Talsik, si JR, tsaka si Kautoy. Ito kasi si Sprakatak gumawa din. So, nakabilang tayo dito. Pag batch 6 po tayo. So, ngayon, di pa tayo naka-reach ng $100 na halfway na tayo. Hopefully, ma-reach ko po. Ang target ko talaga may talagang at least mga $300 ako. $300 at the end of this month. So, sobrang layo ko pa po pero walang imposible. So, anyways mga may, si Sprakatak, meron siyang 38.7K na subscribers count. Nakapag-vlog po siya this August ng 17. So, isa rin to sa mga masisipag mga may alam niyo na mga may yung content niya siya laot din mga may at nakakuha din siya ng maayos sa views pag once na maganda yung naiko-content niya doon. At doon sa 17 na vlog niya, nakakuha na po siya ng 95,800 views. So, kung kinuha natin yung estimated revenue na doon, that's around $192 yung estimation natin. Pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 10,963 pesos. So, not bad mga may. At may potential si Sprakatak. At nagkaroon din ako ng idea mga may na most likely, medyo close tayo dun sa actual na revenue na nakukuha niya mga may. So, umaga, dikit lang. So, umaga, maganda yung tinatakbo ng karir ni Sprakatak. Lalo na sa pag-vlog kasi nagkaroon siya ng sariling community maamay way back bago pa siya na recognize sa Sword community maamay. Kumbaga nagbo-vlog na talaga siya. So, kumbaga meron na siyang established na viewers doon. So, yun po maamay Ito pang-siyam na ba? Siyam, 10, 9, 10, 11, 12, 15. Pang-siyam. Ito part 2 syempre ng Kapanalig team. Kapatid ni Louie TV, si Kautol TV mamay. So, lilipat tayo from Mindanao going to Calaca, sa Batangas. So, si Kautol mamay, meron siyang 26.3K na subscribers count.
nakapag-vlog po siya this August ng 18. So, ibig sabihin may napakasipag po. So, active po ang YouTube channel ni Kautol. 18, isipin yung 18. Daily vlogs yung ginagawa niya ni Kautol. At dun sa 18 na yun, nakakuha siya ng 102,200 views. Pag kinonvert natin yan sa estimated revenue sa dollars, that's around 204. Sa Philippine peso naman, that's around 11,696 pesos. So, not bad may halfway. At most likely, makakuha ito ng maayos sa revenue si Kautol pag once na consistent yung pag-vlog niya. So, ang kasi kaganda lang kina Kautol kasi nagiging productive sila sa pag-vlog kasi 'di ba nag-aayos sila dun sa kampanalig, gagawa ng mga bahay. So kumbaga may vlog na nakapag pa sila, may accomplishment on a daily basis. So kumbaga isa 'yun sa talagang parang nagiging bentahe sa kay Kautol Mamay. So may accomplishment, may sahod pa sa YouTube. At the same time, napapaganda pa nila yung kampanarig na area. So, kumbaga double ang tawag niyan, basta double. So, double ang nila na nakukuha nilang accomplishment sa sarili nila. So, kumbaga satisfied, kumbaga. Hindi naman sobrang kalakihan talaga ang sinasahod, kumbaga at least satisfied sila. At the end of the day, at the end of the month. So, yun, talagang nakakasahod siya ng maayos. So, dito na tayo sa pang-10. Eto, si Niknika TV. So, si Niknika, most likely, nandun sa atin dyan. Shoutout sa iyo. At nagtumitingin siya sa vlog natin sa mga review revenue update. So, ayun, si Niknika, meron siyang 34.2K na subscribers count. Nakapag-vlog lang po siya this August ng 6. Oh, ano nangyari? Niknika? 6 lang. So, akala ko ba maging active ka ngayon? At hirap siguro sa pag-create din ng content. Mahirap kasi may mga kumbaga, yung pag-brainstorm mo kung anong i-content ang gagawin mo. Mahirap kasi lalo na yung kahit nasabihin natin na may in-establish ka na viewers. So, syempre, ibibigay mo pa rin sa viewers mo yung the best na content na para maging satisfied sila sa ilalabas mo na vlog. So, yun po. Kahit na kumbaga may establish ka na, syempre kailangan mo rin mag-attract ng ibang viewers para ipatronize ka rin hanggang sa lumago o lumaki ang channel. So, si Niknika, anime vlog, nakakuha siya ng 16,500 na views. Which is pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $30. Sa Philippine peso naman, that's around 1,699. So, pag hindi nag-vlog si Niknika, sa vlog lang mamaya, ang tansya ko, baka hindi siya makasahod kasi medyo malayo, kumbaga, sa estimation natin. At hopefully, mapanood ni Niknika, mag-upload ka mag-upload para makasahod ka ng maayos. So, yun. Pang-10 na mamay. Eto. From Bukana, galing sa Kalaka, Bukana, tapos tatalon naman tayo sa Balitigi. Ito, si Tuglig TV. So, si Tuglig TV, bubulil ako Si Tuglig TV Mamay, isa yan sa mga sama natin sa pa-challenge si Bajapper. So, ang batch namin September 2022. So, parang magto 2 years ng anniversary namin sa challenge. So, next month, diba? Doon tayo napasali. Second batch kami sa pa-challenge si Bajapper. Magic Flakes, tapos team Chongge, tsaka team Bordagol. So, kasali po ako doon, pati si Tuglig. So, anyways, si Tuglig, meron siyang 44K subscribers count. Ang laki na pala At nakapag-vlog lang po siya this August ng 6. Doon sa 6 na vlog niya, nakakuha lang po siya ng 10,100 views. Which is pag ginubert natin yun sa estimated revenue, that's around $18. Sa Philippine peso naman, that's around 1,040 pesos. At siguro due to yung pag-layout is medyo may kalakasan yung syempre alon at delikado. Hindi siguro sila pumalaot at hindi rin nakapag-content si Tuglig Mamay sa kalupaan. So yun yung isa sa mga problema kung once na yung content mo is nasa isang area.
Kumbaga, may hirapan ka talaga mag-recover sa pag-vlog. Pero kung ano ka, kumbaga very talented ka, tulad na Japper Mamay, makapag-isip sila, mapadagat man, lupa, comedy man, horror o nakagawa ng content. So, kumbaga, maging flexible Mamay. Hindi pa tayo mabihasa sa ganun eh. So, anyways Mamay, Stuglig, hopefully, mapag-vlog siya kasi meron siyang natalisod na vlog na panood ko na nag-viral Mamay. So, kumbaga, walang imposible sa pag-vlog. Basta tinutuloy mo lang at naging active ka, meron talagang bubulusok na vlog Mamay. Once na yan na-recommend, talagang hindi yan titigil. So, kumbaga, pataas ng pataas. So, mag-stop lang yun Mamay, talagang pag wala ng nanonood sa recommendation ni YouTube. So, ayun. Good luck kay Tuglig. Hopefully makasahod tayong lahat this August para pag cleanin natin September meron tayong makuha na maayos na revenue. So dito na tayo Mamay sa pang-11. Syempre, Mamay. 11, 12, 13. Ay, pang-12 na yata Pang-12 na. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Pang-12 na Mamay. So tatlo na lang after this. So isa to sa mga talagang masasabi ko na matatanda na sa Sword community o sa family natin, si Tim Channel. So, isa to sa mga kasama natin way back na nandun pa sa kumbaga tinatahi pa ni Japper yung career niya sa pag-vlog. Isa to sa mga naging saksi si Tim Mamay. So, naalala ko during that time na nandun pa sa driver pa si Japper, ikakaroon kami ng session ng inuman through live stream. Pwede kay Tim, pwede kay Japper, sa Jalu, basta sa mga secret weapon ni Japper. So nakipag-chat tayo doon. Nandun pa ako nun sa Saudi Mamay. So sa Saudi naman, alam niyo naman na bawal ang alak. So ang sila-chat lang natin is juice. So nakikisabay tayo kay Japper sa inuman. Yeah, Tim. So yun po Mamaya sa kalaman ng mga viewers natin. Sobrang tagal na po kayo magkakilala ni Japper Mamay. Way back, nakilala si Japper yata 2017 o 2018. So, naging active lang kami na sa social media na nag-meet noong 2019 Mamay. Nung talagang naging decidido na si Japper na maging active sa pag-vlog. So, mas sinuportahan namin kami bilang kaibigan Mamay. So, si Tim Mamay, meron siyang 32.8K na subscribers count. Nagbabalik po ito Mamay kasi ang pinukusan kasi ni Tim is yung Facebook page na which is monetized na at meron naman maayos na views doon. Kaso lang problema, alam niyo naman Mamay sa Facebook is medyo may kalitan ng yung revenue compared talaga sa YouTube. Maganda talaga yung revenue sa YouTube Mamay. Magandang bigayan for sure. Basta makakuha talaga ng maayos na views. Maganda yung ibibigay sa revenue. Most likely yun ang assessment natin. Si Tim Mamay, nakapag-vlog siya this August ng 4. At dun sa 4 na yun, nakakuha siya ng 1,380. So, ibig sabihin, hindi rin pumapalo ng 1,000 ang vlog ni Tim sa 1,000 views sa kada vlog. So, sa 4 na yun. At hopefully, bumalik yung sigla ng channel ni Tim. At nakita kami Mamay at nagkausap din kami na parang i-activate niya yung pag-vlog sa YouTube para at least bumalik ba yung views at makasahod din siya sa YouTube Mamay. Which is nakukuha niya man makasahod dati Mamay nung way back basta 2 years ago may nakasahod naman siya, hindi naman kalakihan pero at least nakakasahod every month. Sayang din Mamay kasi extra source of income. Lalo na tagirap talaga ngayon Mamay. Lalo ngayong August, parang ghost month. Mahirap yung pasok. So ramdam niyo ba? Mahirap ang pasok ngayon ng cash flow Mamay. Dito sa Pilipinas, I don't think Mamay sa ibang lugar kung gano'n din nangyayari. So sana Mamay matapos ng drought Mamay sa August at umayos yung career natin, personal career at makabalik tayo sa kung ano man bunsa man tayo dati galing Mamay na maayos yung takbo ng natin. Personal life and career dito sa SOCMED at the same time sa personal nga Mamay. So anyways Mamay,
Anyways, anyways, baka may mag-comment na naman dyan. At pasensya nyo na kasi ano ko yun eh. Kumbaga, hindi siya segue, parang stopping point para makapag-isip ako. Gawa nung yung binabanggit ko kasi, yung sinasabi ko ito sa vlog ba, may impromptu. So, wala po akong script. So, ang script lang natin is yung details. Pero the way ako magsalita sa vlog is impromptu. Okay. Kung ano lang maisip ko, yun ang lalabas sa bibig ko. So, yun. Yun, dadako na tayo sa pang 13. Ang pang 13 mamay, ito. Tatalo naman tayo ng Mindanao. Sa Pinyan, si Kabungot Official. Si Kabungot mamay, meron siyang 111K. At hindi ko alam kung na-claim na ni Kabungot yung silver play button. Hindi ko napansin. Or kung in-apply na ba nila. Si Kabungot mamay, meron siyang 11 na vlog this August. At dun sa 11 na yun, nakakuha siya ng 149,400 views. So, not bad, mamay, maganda. At pag kinonvert natin yan sa estimated revenue, that's around $374. Pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, that's around 21,372. Not bad, mamay. Kumbaga, hindi pa tapos ang buwan. Kung ganyan naman makukuha ni Kabungot mamay, maganda na po yun kasi, syempre, kung i-compare sa being an employee sa isang kumpanya, most likely mamay, malaki pa po ito. Kumbaga, ang kaibahan lang talaga sa empleyado sa pag-vlog, sarili mo talaga ang oras. So, wala kang amo. So, nasa content creator talaga, lalo na pag-establish at kilala na, nasa kanila mamay, silang kumbaga, may hawak ng susi kung paano nila papataasin yung revenue nila sa araw-araw or sa kada buwan. Talagang nasasamid ako mamaya. Pasensya na kayo. So, si Kabungot mamay, talagang yan kasi si Kabungot mamay, syempre, meron din objective or may need naman siya na talaga na revenue. So, kasi alam niyo na mamay na family man, at nandun sa kanya yung dalawang anak, nasa poder niya. So, kailangan niya talaga kumayod. So, other than that, mamay, alam ko may mga investment pa si Kabungot aside sa pag-vlog. So, at least, meron siyang ibang source of income, kumbaga. Yun. Dadako na tayo sa, pang 14. Dalawa na lang mamay. Ito. Isa to sa mga, pinakamasipag. Hanggang ngayon, masipag pa rin. Si Kuya Noli Vlog. So, by history, dito sa Sword community, talagang si Kuya Noli mamay, ang sobrang or napakadaming pag-upload sa karera. So, kumbaga lampasan niya pa si Japel sa pag-upload. Sa total, mamay, kasi tinotal ko po yan eh. Kuya Noli talaga number 1 sa pag-upload. So, kasi lang, hindi lang talaga yung iba na convert sa views. Although, meron siyang mga content talaga na nag-viral. Isa na dun sa yung kay Rika yata, talaga nag-viral yan. Umabot yata ng 1 million na ngayon. So, isa to sa pinakamasipag talaga. Talagang masipag. At si Kuya Noli mamay, meron siyang 225K na subscribers count. At nakapag-vlog po siya this August ng 37. Biruin niyo mamay, 37. Kahit nasabihin natin yung naka-serie yung naka-segment yung vlog niya. Mahirap po yun mamay. So, mahirap yun gawin. So, tulad sa akin mamay, sa amin, sa challenge, 40 minutes. Napakahirap po ibuhin ng 40 minutes mamay. Kahit nasabihin na kung itututok mo lang ganun, kaya, naka-stagnant lang, wala kang ginagawa. Ang problema, ang output, merong mga nanood sa iyo, wala, diba? So, kailangan mong gumalaw at magbigay ka ng mga proper information sa mga viewers kung anong ginagawa mo kung ano man tinututukan mo na vlog or yung video. So, ito naman si Kuya Noli, established yung channel nito mamay. Kumbaga, hindi na to masisiro pag once nagbablog. Sa 37 mamay, nakakuha siya ng 269,000 na views. So, not bad, mamay. Pag once na kinuha natin estimation niya sa dollars, that's around $673. So, saan ka pa? Pag kinonvert natin yan sa Philippine Peso, that's around 38,480. So, kumpara sa pagiging empleyado, mamay, dito na ako. Kumbaga kay Kuya Noli, dito na ako. Mag-vlog na lang ako. Kumbaga,
ano na siya, sariling oras, walang amo. Siya ang amo ng niya, yung kumbaga siya ang kapitan ng sarili niya career sa buhay niya. So malaki pag sinasahod niya compared sa pagiging yung pangangumuhan o pagiging empleyado. So kumbaga Kuya Noli na mamay. Pag once na tinigilan niya o naglaylo sa pag-vlog, syempre babagsak din ng niya, yung revenue niya. O kaso lang dito titigil mamay. Kasi syempre nag-iipon at the same time, alam niyo na mga projects ni Kuya Noli is most likely puro charity. At nagbibigay ng pabahay. Kahit nasabihin natin meron nag-sponsor, syempre, nung naglalabas din niya ng sarili niyang pera sa mga ibang expenses na hindi covered ng sponsorship. So, yun po mamaya. At dito na tayo sa pinaka-last, yung pang-15. So, isa to sa pinaka-malulupit din dito sa community. So, isa rin to sa mga nasaksiyan natin mamay na talaga nag-boom talaga ang channel. Si Kabisig, si Romsel TV. Si Romsel, meron siyang 279k na subscribers count at nakapag-vlog na po siya ngayon ng August ng 16. So, naging active na naman si Kabisig mamay kasi nung chinek ko nung past few months yata, naglaylo. So, ilalang yung upload niya sa YouTube at the same time din sa Facebook page. So, baka may nasikaso personally. At hindi ko to na-meet mamay sa nung pumunta kami sa Impanta. Na-meet ko to sa Bukana. Nung nandun po ako, na-meet ko siya personally pero hindi kami magkakilala mamay. Kilala ko siya, sinapanood ko sa vlog pero ako hindi niya kilala kasi never natin na kausap sa pagto-troubleshoot mamay kasi marunong to sa pagto-troubleshoot ng accounts at meron naman sa kanya nag-assist na iba din yung troubleshoot. So hindi sa atin dumaan kumbaga. At hindi rin tayo na introduce yung Japper during time kasi sobrang dami ng vlogger mamay sa SoWeird. So, kumbaga, hindi na isa-isa ni Japper na, uy, kilala mo to gano'n yan. So, hindi na. Doon na lang nagpapanagpo. So, anyways, mga kamay, doon sa 16 na vlog ni Romsel, nakakuha siya ng 720,000 na views. So, alam mo yun na, ang conversion niyan sa estimated revenue, that's around $1,800 po, mga kamay. Sa Philippine peso naman, ang gross niya, 6 digit. 102,996. Napaubo ko dun So, halfway mamay. Ibig sabihin, pag once na nagpursige pa at dinoble ni Romsel ang pag-vlog, umabot ng 30 plus o 40, most likely, doble din ang makuha niya na revenue. So, baka pumala po yan ng 200,000. So, yun. Kahinaan pa yan mamay So, talagang may mga vlogs kasi si Romsel, hindi lang sa YouTube pati sa Facebook na talagang malalakas yung views. At gumagawa din si Romsel ng mga long form video kasi ang pinaka forte niya or vlog niya talaga is paglalaot sa mga malalayong lugar. Pacific Ocean, basta sa pang malayuan na lautan talaga, tas malaki yan na bangka. So, talagang inaabangan ng mga viewers. Kumbaga ngayon kasi si Romsel mahamay, aside sa community ng SoWeird, meron din sa kanyang sumusuporta sa SoWeird na sa kanya, pero naka-create na po siya ng sarili niyang community. Talagang talagang fully established yung kanyang channel. Nakaabang na. So hindi na po siya part ng SoWeird family or community na yung mga sumusuporta kay Romsel. So meron na po siyang sarili na parang Kabisig community mahamay. So, meron na nanood na mga partial na SoWeird community pero hindi na po siya talagang solid na nasa community nating manonood ni Romsel. So, yun po totoo mga kamay. So, yun po. Na-discuss na natin yung 15 at nung last time, ilang couple of days ba, na-discuss din natin yung 15. Maraming pa po kami content creators dito sa SoWeird community. So, i-discuss natin, active man o hindi, hanapin ko at ipagtatanong natin kasi yung iba hindi ko kilala mamay at yung iba nakakalimutan na natin yung channel. Sisilipin natin para ma-update natin yung manonood natin dito sa community natin kasi isa lang naman yung community lalo na mamay.
yung community na kinabibilangan ko, this Sword community, manonood ko, community din natin, so weird. Mga nakasubscribe sa akin, halos lahat nasa Sword community. So, kumbaga, nagbibigay tayo ng review and revenue update para ma-update sila. Baka nag-aabang sila nito at malaman nila kung anong nangyayari sa mga YouTube channel ng mga content creators na pinapatronize sila o gusto nila abangan mamay. So, that's it. Marami pa po tumamay kasi alam ko nasa 200 plus yata kami na content creators. So, kung i-vlog natin lahat yan, abutin tayo ng siyam-siyam. So, yun po mamay. Bago tayo magtapos ng vlog, laging paalala ni Bidogs sa mga content creators natin na syempre tuloy-tuloy lang tayo sa pag-vlog. Mahina mga ngayon, malakas, tuloy lang. Huwag lang tayong panghinaan ng loob. At the same time sa mga viewers natin, sa lahat po ng sinusuportahan nyo ng mga content creators, sabahan nyo po yung panonood ng vlogs nyo sa amin at don't skip ads. Kasi pag walang ads, wala po yung kita. Kahit na anong panonood nyo, pag walang lumabas na ads. So wala po yung kita mamay. At yung ibang viewers natin na nakasubscribe sa premium, yun lang po walang ads talaga. Kumbaga tuloy-tuloy yung panood nun, pero bayad po kami doon. At minimal lang po yung nakukuha namin na revenue doon. So mas solid pa rin talagang hindi nakasubscribe sa premium sa YouTube. So parang natural na ads na lumalabas sa vlog. So thank you po sa lahat ng manonood at hopefully may road to grade 1 na po tayo. At yung update kay Sprakatak. So nasa day 14 na yata o day 15. Hopefully ma-reach ko po yung yung $300 na natin, objective natin this month para at least makakuha tayo ng maayos revenue sa September. Yung sasauri natin sa September kasi malaking tulong po yun sa akin mamay. Lalo na kailangan natin finances ngayon. So kumbaga wala tayong business mamay, sarado na. So dito tayong focus sa pag-vlog. So magiging active po tayo nito sa ating channel. So yun po mamay, thank you ulit at see you sa next vlog po natin, mga kakamay.